Isang balitang tila isang dambuhalang kidlat ang gumuhit sa kalangitan ng bansa matapos kumalat ang nakapapangilabot na ulat na ang Pangulong Bongbong Marcos ay kasalukuyan na umanong nasa estado ng komatos at nag-agaw buhay sa isang lihim na pasilidad. Ayon sa mga impormasyong ating nasagap mula sa mga pinakalihim na operatiba sa loob ng Malacanang, ang bawat pasilyo ng palasyo ay nyanig ng nakakangilong takot habang ang mga presidential guards ay hindi na magkandamayaw at binabahan na ng malamig na pawis sa tindi ng kaba. Ito na nga ba ang hudyat ng pinakamadilim na kabanata sa ating kasaysayan habang ang bawat segundo ay puno ng panganib na tila mitya ng isang bombang handa nang sumabog sa harap ng sambayanang Pilipino na nanlalamig ang mga kamay sa tindi ng kaganapang ito. Nagulantang ang buong mundo at tila huminto ang ikot ng mundo sa nakakashock na revelasyong si Vice Presidente Sara Duterte ay nakahanda na umanong maluklok bilang bagong pangulo sa loob lamang ng 24 na oras. Maririnig daw ang malalakas na kalabog ng mga pinto at ang walang humpay na takbuhan ng mga opisyal na nanginginig ang mga kamay habang pilit na binabalangkas ang biglaang pagsasali ng kapangyarihan sa ilalim ng nakakasilaw na liwanag ng krisis. Tila binabagtas na natin ang isang bangungot kung saan ang bawat minuto ay nagsisilbing balisong na tumataga sa katatagan ng ating gobyerno na nagiiwan sa buong administrasyon na tuliro at nanginginig ang mga kalamnan sa harap ng nagngangalit na bagyo ng kawalan ng katiyakan. Ito na nga ba ang huling kabanata ng maliligayang araw at ang simula ng isang madugong paghuhukom na wawasak sa pundasyon ng ating lahi dahil sa bagsik ng pangyayaring ito na yayanig sa inyong buong pagkatao? Siya ng Kristo, alam mo na kung sino kinakampihan. Di ba? Administrasyon. Pero hindi lang ho natin na makumpirma kung ito ho ba ay pakawala ng administrasyon. Pero alam niyo naman ho, mga kababayan, ngayon talagang may mga kampo ho, lalo na po sa politika, kanya-kanyang batuhan ng mga aligasyon na, hindi, ito may troll farm ka . Pero yung nagsasalita na may troll farm, sila rin meron. Pero ito maliwanag ho, mga kababayan. At linawin lang ho natin, baka meron pong mapaniwala na kung saan ay wala pong nangyayaring bayaran sa INC at sa katunayan may yung gagawin ho niya na kanya-kanyang Google at gastos po ng mga miyembro dahil sa yung kanilang paniniwala at pananampalataya na kapag nagsalita po may kapasyahan ang pamamahala, sila po ay susunod. Parang sa eleksyon po yan Hindi po ba? Lahat po tayo ng mga Pilipino, may kanya-kanya tayong sariling opinyon. Di po ba sa politika, na sa tingin mo, ito, magaling tong politiko ito, na kandidato. Ito si ganito. Magaling ito, sana mas maganda, ito manalo. Pero bilang kaanib na Iglesia ng Cristo, kahit na anong paniniwala mong politikal, pero kapag may pasya na, inilabas yung kaisahan na ito ang ating iboboto, tapos na, wala na. Wala nang question at hindi na po nasabi na dapat ito, wala na po. At yan po ay susundin. Siyempre, ito po ay dahil na rin sa pananampalataya, di po ba? So, ganito rin po mga kababayan sa mga kaanib ng Iglesia ng Cristo, sa pagdalo, dito po sa gagawing ito mapayapang pagtitipon. Ito hong sinasabi mga kababayan na pagtitipon, 3 araw ho ito Ito, yung unang napaulat na mga sinasabi na dyan po sa People Power Monument sa Quezon City, sa may EDSA, siyempre talagang napakakipot ho niyan at alam nyo naman ho, ang Iglesia ng Cristo ay isinasaalang-alang din yung kapakanan ng lahat ng publiko. Kasi maaaring naisip na, baka maraming maapektuhan dahil sa maraming dumadaan po dyan sa EDSA. So, minarapat na ilipat po yan sa Rizal Park, dyan po sa lungsod ng Maynila. At kasi alam nyo, dyan sa EDSA, yung People Power Monument, magtipon-tipon lang dyan ng mga 50,000 Halos puno na yung EDSA, di ba? Lalo na, ito yung, ang sinasabi, at least 300,000, pero ako sa tingin ko, hindi lang 300,000 mas marami pa ho ang pupunta ho dyan mga kababayan. So, minabuti na mailipat diyan po sa Rizal Park sa Manila. At ito po ay gaganapin mula November 16 to 18. At ito ay may kinalaman sa panawagan na transparency and accountability sa gobyerno. Kasi yan ho mga kababayan, talagang hanggang sa ngayon wala pa hong napapanagot
lalo na po sa mga malawakang ginagawang nakawan sa ating gobyerno, mga kababayan. At sa report ho ay inaprobahan na po ito ng National Parks Development Committee na pinumunuan ni Executive Director Cecil Lorenzana Romero. At sa panig naman po ng LGU sa lungsod po ng Maynila ay sa tanggapan po ni Mayor Isko Moreno ay sila po ay magbibigay po ng perimeter support para po sa INC rally. O yun ho. So ito ho mga kababayan ay kumpirmado na dahil sa naging ang Philippine National Police o NCRPO ay nagpasabi na rin po at sila po ay naka full alert at sila po ay para ang sinasabi ay para mapanatili ang kapayapaan, katiwasayan, kayusan sa peaceful rally, peaceful nga ho. Pero alam naman natin na ang sa pag-INC, pag nag-rally ho yan, may mga ganyang event, talagang bukod sa napakamapayapa, pag alis ho niyan, walang kalat ka makikita. So, ganyan po kadisiplinado, di po ba? Pero pakinggan ho natin, ito hong pahayag ng Philippine National Police sa pamamagitan ni Police General, Brigadier General Tuanyo, at na kung saan ay yung report ng NCRPO sa Camp Crames headquarters ay nailipat na po. Yung unang original na venue ay sa People Power Monument. Pero ay nalipat na nga po sa Rizal Park. Panoorin po natin ito ang pahayag ni Brigadier Tuanyo. Ang original na plano ng venue sana po ay sa People Power Monument. Ngunit according sa NCRPO, ito po ay napunta na po sa Rizal Park, na kung saan ang kanila pong request na dated October 30, 2025 ay inaprubahan na po ng National Parks Development Committee. Yan po ang pahayag, mga kababayan, ni PNP spokesman, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, na kung saan ay tinatayang nasa 10,000 na police mula po sa National Capital Region Police Office ang ipakakalat sa buong paligid ng Luneta, November 16, 17 at 18 upang matiyak yung mapayapa at maayos na daloy ng nasabing pagtitipon. At bilang bahagi ng seguridad ay itataas din ng NCRPO ang alert status habang nakabantay sa anumang posibleng pagbabago sa sitwasyon sa mga susunod na araw. So yun po, ang sabi ay report ay tinatayang nasa 300,000 katao ang inaasang dadalo sa naturang rally kada araw. O yun ho, mga kababayan. At well, yun ho, yung PNP nakaredy na po at ang Manila LGU ay nakaredy na po. So yun po mga kababayan, ang idadaos na peaceful rally para po sa transparency at accountability. Na ngayon po ay hindi pa rin ho, nakikita natin at inaabangan natin. At ngayon may mga aligasyon ng mga tila pagmamaniobra, may gustong mai-absuelto o na huwag maparusahan yung ganitong malaking tao. So ganun ho mga kababayan. Pero ulitin ko lang ho, sa mga nagpapakalat ho, yung mga vlogger ho, nako ba't pag tignan nyo mga kababayan yung kanilang mga sinasabi na di umano yung bayaran. Tapos didikit pa na kung saan ay kasama rin daw po rito yung KOJC at JIL. So magsasanib pwersa para raw mapatalsik si Pangulong Marcos Jr. Wala pong ganung layunin na mapatalsik at ito po'y napakalayo ho dito po sa usapin ng destabilization. Kasi ito po ay yung peaceful rally. Ito po ay paghahayag po ng saloobin ng isang mamaya na ginagarantihan po ng ating saligang batas, di po ba? At yun, sumunod po sa sa mga panuntunan, humingi po ng permit sa National Parks, di po ba? So, makipag-ugnayan din si LGU, PNP, so lahat po ay sinusunod. At syempre, base po na rin sa itinatadhana ng ating saligang batas, mga kababayan, yung kalayaan sa pamahayag. So, yun lang ho. At masasabi ko lang sa ating mga kababayan, wag ko kayong maniwala sa mga sa mga nagpapakalat ng fake news na bayaran yung mga dadalo
sa INC rally dahil sa napakalayo po sa katotohanan yan. At yung mismong mga dadalo po sa rally, yung kanilang mga pagkain, sa transportasyon o kung ano man, sila po ang gugugol. Sarili nilang bulsa. Yan po, garantisado po yan, mga kababayan. At higit sa lahat, napakamapayapa. Hindi po natin makikita yung mga eksena na may mga magmumura, magbabatuhan, kung ano, wala po. Maliwanag po yan. At talagang ang isa po sa ang kanilang mensahe dyan ay talagang, siyempre, yung liderato po ng ating bansa, bilisan naman po ang pagkilos. Di po ba? Kasi lahat po ng mga Pilipino ay galit na dito po sa napakalawak na korupsyon sa ating bansa na kung saan ay naapektuhan na yung ating ekonomiya, yung ating kabuhayan, yung presyo ng bilihin, mga kababayan, bagsak ang piso kontra dolyar, o sa stock market, bagsak, lahat ho. Tapos yan pa, taas pa ng presyo ng produktong petrolyo, lahat ho. Puro paghihirap ang nangyayari. At dinadanas ho ngayon ng mga Pilipino, di po ba? So yan po, dapat ho agad na maaksyonan ng ating mga namumuno dito po sa ating bansa. O sa inyo pong mga kababayan at kayo, ano pong masasabi niyo rito? Masasabi namin dyan talagang kailangan bumaba na si Bongbong Marcos. Sa lalong madaling panahon. Resign. Diba? Natatawa ako dun sa sinasabi nila na dahilan ng pagbaha ay yung Dolomite. Nako, yung Dolomite ano? Talagang nililito po nila ang taong bayan. Ang dami nilang dapat asikasuhin at imbestigahan. Dolomite! Yung Dolomite, wag yung flood control, yung Dolomite. Wag si Saldico, yung Dolomite. Wag si Martin Romualdez, yung Dolomite. Yung Dolomite, ano yan? Perwisyo sa bayan yung Dolomite. Maraming pinerwisyo yung Dolomite. Hindi maganda yung tignan, dapat basura yan nandyan, hindi Dolomite. Pangit yung Dolomite, tanggalin yung Dolomite dyan. Palitan ng basura. Ridon, anong gusto mo? Basura o Dolomite? Pangit, hindi maganda yung Dolomite. Talagang itong Ridon na to. Natatawa ako dun sa sinasabi nila na dahilan ng pagbaha ay yung Dolomite. Bakit hindi nila tignan at alam naman ng Filipino people na merong proyekto para sa flood control projects na hindi ginamit, no? Kaya pagdating ng malakas na ulan ay meron talagang pagbaha kasi umaapaw yung mga sapa, no, mga ilog dahil yung proyekto na dapat sana ay protektahan yung hindi pag-apaw ay hindi naman ginamit ng ating mga opisyal sa gobyerno, no? So ito tingin ko panglilihis lang ito sa tunay na issue. Sir, balikan lang natin during dito sa construction or dito po sa rehabilitation po sa Manila Bay, sa Manila Bay Dolomite Beach Project. Hindi po ba marami na pong mga pag-question ito at nabigyan na po ng kasagutan ng gobyerno and needed pa ba na maibalik-balik itong issue na po ito, Attorney? Ako naniniwala ako, Adnar, na nasagot na ito ng Department of Environment and Natural Resources nung kine-question ito nung kino-construct na una yung mga critic dito sinasabi makakasira daw ito sa natural habitat ng Manila Bay dahil hindi daw natural yung Dolomite ibubuhos diyan, so pangalawa band-aid solution lang naman daw itong sinasabi nilang Dolomite dahil hindi tinutukoy yung tunay na root cause ng pollution. Marami pang ibang mga katanungan pero sa palagay ko nasagot na ito ng DENR, no? At hindi ako naniniwala na bakit ba naman bubuhayin ulit itong issue na to at alamin kung kailangan ba may pruweba naman na
naging malinis nga yung lugar. Yung itong Dolomite na project ay isang clean up project ng DNR at ng gobyerno para linisin nga yung parte ng Manila Bay na kung noon puro basura yung nakikita natin. Ngayon ay nagiging isang tourist spot pa, di ba? At naging malinaw naman yung dagat diyan. Marami ng mga isda. So nakita natin na may pruweba na hindi nakasira sa kalikasan natin. Opo. Sir, during sa rehabilitation po ng Manila Bay, itong project na po na ito, nagkaroon ba tayo ng problema sa malawakang pagbaha? Kasi ang dahilan kung bakit pinaiimbestigahan nga ito ay dahil dito sa naging pahayag ng MMDA at sinasabi na ang dahilan daw ng mga pagbaha, lalo na po dyan sa lungsod ng Maynila, ay dyan po sa Manila Bay. Or dahil po dyan sa Dolomite Beach. Sa Dolomite. Ewan ko, no? Pero ako, natatawa ako dun sa sinasabi nila na dahilan ng pagbaha ay yung Dolomite. Bakit hindi nila tignan? At alam naman ng Filipino people na merong proyekto para sa flood control projects na hindi ginamit, no? Kaya pagdating ng malakas na ulan ay meron talagang pagbaha kasi umaapaw yung mga sapa, no, mga ilog dahil yung proyekto na dapat sana ay protektahan yung hindi pag-apaw ay hindi naman ginamit ng ating mga opisyal sa gobyerno, no? So ito tingin ko panglilihis lang ito sa tunay na issue ng pagbaha, no? Na pinagyabang pa nga ito ni President Bongbong Marcos nung sa isang sona niya, no, na meron ng 5,000 plus na flood control projects. Pagdating ng 3 araw ng kanyang sona, na fact check siya ng kalikasan at bumaha. So ang tanong ngayon ng taong bayan, saan yung mga flood control projects? At nakita na natin, ang daming ghost projects, daming substandard projects. Yun ang tunay na dahilan. Hindi yung Dolomite projects na yan. Tingin ko. Opo. Nakikita nyo po ba na dahil hindi comprehensive, hindi magkakaugnay yung mga possible na mga flood control projects, kaya ang dahilan parang pinipingpong lang yung tubig baha at the end, imbis na hindi magtipunog, hindi magkaroon ng mga pagbaha dito sa mismong pinakasyudad, imbis na ma-release sa karagatan, sa karagatan, kaya po ito yung nagiging dahilan na nalubog tayo sa tubig baha dahil hindi komprehensibo po yung ating flood control. Tama yan, no? Hindi na nga komprehensibo, pinurakot pa yung pera. Imagine billions, malapit sa trillions. Kung yung pera na yan ay ginamit at parte ng pera gumawa ng isang comprehensive anti-flooding program, ay baka hindi natin naranasan yung pagbaha, no? Hindi imposible yung pagpigil sa pagbaha dahil marami na tayong alam na mga bansa na talaga noon binabaha sila, ano? So kailangan lang talaga ng isang political will ng isang pinuno ng bansa na manguna doon sa mga proyekto na ang makikinabang talaga ang mamamayan. Hindi yung proyekto na bibigyan ng o lalagyan ng pondo pero kukarakutin pala, no? So tama yon, walang comprehensive plan plus korupsyon. Ang resulta, baha ang binaha ang taong bayan, binaha din ang bulsa ng pera ng mga kurakot ng opisyal. Opo, at marami din po mga kumakalat din po ng mga information na parang yung
pag-implement nitong project na ito ay basta lang tinambak yung dolomite dyan po sa Manila Bay. Wala bang thorough study po? Kasi nagkakalaga ito ng mahigit 300 milyong piso. Sa inyo pong pagkakaalam, ano po yung mga component nito? Kabilang na rin po ba sa nabigyan ng pag-aaral yung posibleng epekto nito sa mga pagbaha? Baka yung tubig nalabasan sana papuntang Manila Bay ay mabarahan. Gaano ka-komprehensibo po itong pag-aaral na ito po, sir? Kung meron po kayong information para sa kaalaman na lang din po ng lahat, kasi ang nangyayari, sinasabi nila parang ano lang yan palamuti lang yan tinambak lang yan, yun na. Sa totoo lang, Admar, nung panahon ko sa DNR ay hindi ko naabutan yan, no? Dahil 1 year and 7 months lang ako dyan sa DNR. Pero ang isa sa na pag-usapan na namin ay yung continuing mandamus na pinataw ng Supreme Court, no, against sa DNR. At isa sa naging tugon nga ng DNR yung paglinis diyan sa Manila Bay. At yung Dolomite project na yan, I think, is one of the many projects, no, mga vital components para matugunan nga yung continuing mandamos ng Supreme Court against sa DNR at iba pang mga ehensya. Hindi ko masagot yung mga specifics, no, pero I think pag gumawa naman ng isang proyekto yung sa ang DNR particularly, may study naman dyan na ginawa at nakita ko naman ngayon na may ebidensya, no, na hindi naman siya talagang ang sabi kasi dati is nakakasira dahil hindi nga natural, no. So ngayon nakikita natin na hindi naman nagtangbat ulit, 'di ba? Hindi naman nawala yung dolomite. In fact, nalinis pa nga yung dagat at maraming mga isda ngayon na nakikita nating lumalangoy-langoy dyan sa dalampasigan. So, I think ang general viewpoint ko lang dito, may pag-aaral yan. Hindi ko lang masabi kung ano yung specifics ng pag-aaral. Opo, bago lang si partner MJ.